Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po nanonood, please click mo na yung Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang pong bayad o libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So topic natin ngayon po today's reflection. Mabilis ka bang magsalita? O yung bigla-bigla, yung mga rush na pinagsasabi mo, na mga binibitawan mo kagad. Tapos, kalaunan, di ba, pinagsisisihan mo rin. Di ba? Minsan nasasabi natin sa sarili na bakit ko yun nasabi yun? Tuloy nakasakit ako ng damdamin, di ba? Lalo na, yung mga pinagsabihan mong masakit na salita ay malapit sa buhay mo. Pwede yung asawa mo, di ba? Yung mga magulang mo, kapatid mo, o best friend mo. Minsan ibang tao pa na hindi mo mga kaano-ano ay pinagsasalitaan mo lang hindi maganda. At hindi mo pinag-iisipan ng mga bawat binibitawan mong salita. Kung mga yung bugso ng damdamin mo ang pinapairal mo. Di ba? Kaya minsan di ba masyadong mapanira yung mga lumalabas sa bibig mo. Kaya kalaunan, nagkakaproblema ka. Sabi sa mga kawikaan, chapter 20, verse 20, nakikita mo ba ang taong padalos-dalos sa kanyang mga salita? May pag-asa pa ang hangal kesa sa kanya. Diba? Parang napakasakit nung salita dito, pero very frank, di ba guys? Parang pinag-aaralan natin na pagka nagsalita ka ay talagang tagos hanggang puso. Dito, yung mga padalos-dalos parang mas mabuti pa yung mga taong ahal. Diba? Mas makakapagbago pa daw. Samantalang yung padalos-dalos, mukhang wala ng pag-asa. Yan ang sabi sa Biblia. Kasi minsan, diba, dahil frustrated ka, galit ka. Kung ano yung nasa isip mo, talagang binubuhos mo ka agad. Alam nyo, ang dila kasi natin ay parang tabak po yan. Nasa Biblia din yan. Diba? Ang dila, pwedeng makapagpasama sa tao at pwede rin makapagpabuti sa tao. Kaya minsan, di ba, kung napansin nyo sa mga balita, lalo na dito sa Metro Manila, guys, yung makakagit-gitan mo lang. Ako madalas, minsan may nakakagit-gitan ako. Huwag mo na lang patulan, di ba? Yung iba, di ba, dahil sa git-gitan, talagang naghahamunan yan. Minsan, nagsusuntukan pa. Maya-maya, babalik, babarilin ka pa, di ba? So, napupunta pa sa hindi magandang bagay. Kasi, di ba, pag sinakta ka na, mumurahin mo na kagad. So, siyempre, dahil masakit din yun sa'yo, ngayon, gaganti din yun. Yung taong sinabihan mo ng masama. Di ba? Kaya pagka masasakit ang mga binitawang mong salita, kumbaga parang passionate ka, parang sinasabi mo, hindi, tama naman ang sinasabi ko, mali siya eh. Deserve niya yun. Deserve niya na makatanggap ng masasakit na salita, murahin ko siya. Diba? Ganun po tayo. Lalo pag time na galit ka na, hindi mo na kayang tiisin. Diba? Pero sabi dito sa Biblia, guys, kahit sobrang galit mo na, kailangan mo pa rin kontrolin ang sarili mo. Dahil baka yan ang makapagpahamak sa'yo. Diba? Yan pa ang magpapahamak sa'yo. Imagine mo, sa labas ka lang, diba? Nakipag-away ka. Hindi mo naman kilala talaga yung tao, ano ugali niyan, ano pinagdadaanan niyan, nakasalubong mo, di ba? Na nakagitgitan mo nga sa sasakyan, o kaya naman sa motor, di ba? Kaya kahit naglalakad ka lang, tapos ganun ang mangyayari. Pagka nagkasalubong kayo, di ba? Hindi naman kayo masyadong nakaintindihan, minura mo, baka hindi ka na makakauwi sa bahay, no? At mawawala ka pa dito sa mundo nito. Marami pong ganyan na masyadong mainit ang ulo nila pagdating sa mga bagay na yan. Diba? So, kailangan doon ay makontrol natin ang ating dila para kahit papaano ay hindi tayo malagay sa mga alanganin. Ingatan po ang ating dila. Diba? So, mas maganda, parang ang ating Panginoong Yesus, mas pinili ng ating Panginoong Yesus na magsalita. Yung minsan, silence pa siya, di ba? Yung mga time na
kung ano-ano sinasabi sa kanya, di ba? Lalo na nung pinapasan niya na yung krus, minumura siya, pinapalo siya, di ba? Hindi na lang siya kumikibo ang ating Panginoon Jesus dahil alam niya at nababasa niya ang ugali o ang isip at puso ng tao. So, kailangan kung magsalita tayo ay yung o alam mo, galit ka, di ba? Ano, kailangan ko na bang gawin to? Kasi sobra na siya, di ba? Sobra na yung ginagawa niyang pang-aapi sa akin, panglalamang sa akin. Magdasal ka, kapatid. Ipagdasal mo muna, baka mamaya ipahamak mo yun eh. Ipagdasal mo, Lord, bigyan niyo po ako ng kahinahunan sa gagawin kong ito, di ba? Kasi hindi lang naman ikaw ang epektado, guys. Pagka nagka-problema ka, unang-una kung may asawa ka, ang asawa mo mamumblema dyan. Diba? What if nakagawa ka ng talagang krimen, hindi mo napigil ang sarili mo, nakulong ka, di ba? Paano yung asawa mo? Walang katuwang sa pamilya mo, yung mga anak mo pa na nag-aaral, yung mga kapatid mo pa. So marami ang taong apektado pagka hindi natin napigilan ang ating sarili. Kaya mas maganda, di ba? Kung nagsasalita tayo ng mahinahon, yung may pagmamahal, mas maganda yan. Yun lumalabas ang wisdom ng ating Panginoon Jesus, di ba? Kaya dapat po lagi nating kontrolin ang ating dila dahil nga baka ikapahamak pa natin. Kaya sa kapatid natin nanonood sa aking vlog na malubha na po ang karamdaman, stage 4 cancer na, ganun din po sa pamilyang nagkasira-sira at nagkawatak-watak, lalo na sa financial na kailangan natin. Sabayin mo ako sa napakasimpleng dasal na kung isa sa ganito ay yung problema. Lord, i-bless niyo po ang kapatid namin nanonood sa aking vlog na malubha na po ang karamdaman. Stage 4 cancer na, Lord. Tinaningan na po ang kanyang buhay. At kung ano-ano po ang mga karamdaman bumabalot sa kanyang katawan, ipuhin niyo po ng inyong mapagpagaling na kamay. Lusin niyo po ang kanyang karamdaman. Tanggalin ang kanyang sakit. Yakapin ng mahigpit. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo, Lord, kung iyong loloobin. Ganon din po sa pamilyang nagkasira-sira dahil sa mga salitang hindi magaganda. Nagkasakitan ng kanilang mga damdamin, Lord. Ipuhin niyo po ng kanilang puso, Lord, na maging mapagpatawad, mapagkumbaba, mapagpasensya, para maging mahinahon ang isa't isa. At ibalik ang magandang samahan nilang relasyon. At pagbigis-bigis niyo po muli ang kanilang pamilya. Ganon din po sa financial na kailangan namin lahat, Lord. Lalo na po, yung mga kapatid namin walang-wala. Ultimong pambili ng 1 kilo ng bigas. Pinoproblema pa, Lord. Iniisip pa kung paano nila itatawid ang kanilang pamilya. I-bless niyo po ang aming hanap buhay para sa aming pamilya. So, ang lahat ng tiniling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoong Jesus. Amen and amen. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Thank you very much po.